Ngayon po ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos, ang ating mga nagawang kasalanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipinagkaloob ng Diyos ang 10 utos kay Moises upang makilala ng sambayanan na ang tunay na pagsamba
ay nagmumula sa dalisay na pananalig sa Kanya at sa pagmamahal sa kapwa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayo magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na saling lahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, o ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang nasa lahat ng mga ito, na mahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinilaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupang ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong
Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ayon kay Pablo, higit nating natututunan ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng krus ni Jesus. Isinugo ng Ama ang kanyang anak sa daigdig upang ipaunawa sa atin ang pagmamalasakit at dakilang pag-ibig ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan na Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito yan, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw."
Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Tayo po ngayon ay nasa pagdiriwang ng 3 linggo sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o ang panahon ng Kwaresma. Sa linggong ito, tayo po ay tinutulungan at inaanyayahan ng mga pagbasa upang ang ating paglalakbay ay maging tunay na makabuluhan at maging pakikipagkaisang ganap sa ating Panginoong Hesus. Lalo't higit sa pagdiriwang ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Sa ating unang pagbasa, muling ibinalik sa atin ang 10 utos ng Diyos. Mahalaga ang utos na ito, hindi lamang para sa mga Hudyo, bagkus sa bawat nilalang na kumikilala sa Diyos bilang kanyang Ama. At gayon din sa bawat isa sa atin, yamang tayo'y nilikha ng Diyos. At ang 10 utos na ito ay mga paalala, hindi upang pigilan ang ating mga kalayaan, kung hindi tayo'y matulungang magmahal at gumalang sa Diyos at sa ating kapwa. Hindi ba't ito rin ang ibinuod ng ating Panginoong Hesus patungkol sa 10 utos? Ang pinakamahalagang utos, ang sabi ng Panginoon, o yung summary ng 10, ay ang ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong pag-iisip, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas. At ang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito ang pinakamahalagang utos. Kung atin daw susundin ang mga utos na ito, tulad ng narinig po natin sa Salmo Responsorio o sa tugunan, ito ay nagtutulot sa tao ng bagong buhay at nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Malinaw na narinig po natin yan sa Salmong Tugunan. Ang batas ng Diyos ay batas upang tayo ay magkaroon ng matiwasay na pamumuhay. Sa atin namang ikalawang pagbasa, natunghayan natin ang sulat ni San Pablo Apostol na nagsasabing si Jesucristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos.
balikan po natin yung ebanghelyo nung nakaraang linggo. Dito ipinahayag ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus. At nakitang kapiling si Moises na kumakatawan sa mga utos na narinig natin at kay Elias na kumakatawan naman sa mga propeta lalo't sa pagpapahayag ng Diyos tungkol sa pagliligtas sa kanyang bayan. Nangangahulugan na kay Kristo binibigyang ganap ng Diyos ang kanyang pangakong kaligtasan. At kung ito ay ating ding tatanggapin ng ganap sa ating buhay, kay Kristo binibigyang kahulugan din ang ating buhay pananampalataya. Kaya't si San Pablo na siyang nagkaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay nakapagsambit na para sa Kanya ang mabuhay ay kay Kristo. For me, to live is Christ. It is not I who live, but Christ lives in me. At ito rin yung kaganapan ng pagiging Kristiyano ng bawat isa sa atin. Yamang sa sakramento ng binyag, tinanggap natin ang Panginoon. Ang hain sa atin ay ang buhay na makabuluhan, buhay na kasiyasiya kasama ang Panginoong Hesus. Sa atin naman pong ebanghelyo, medyo ang galit ng Panginoong Hesus ang naipahayag, no? Dahil nilinis niya ang templo ng Jerusalem. Well, we should put ourselves into that event, no? Yun yung tinatawag na historicity of the event of the story. At yun yung templo ng Jerusalem ay naging sentro para sa mga Hudyo. Bakit may mga nagtitinda ng baka, ng tupa, ng mga ibon, ng kalapati? Dahil sa templong iyon, ginagawa po yung paghahain. At merong laging haing handog para sa mga sumasamba. Depende sa kakayanan. Pero nandun din yung mga namamalit ng salapi. Bakit? Dahil meron pong mga Hudyo na nakatira sa iba't ibang bansa dulot ng tinatawag na pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, and after that, they were dispersed in different places. Sila yung tinatawag na Jewish in the diaspora. No? Yung mga nasa labas ng Israel. So kapag sila ay bumabalik sa Jerusalem, of course coming from a different country, meron silang mga salapi sa ibang currency. Kaya ho may namamalit ng salapi. Pero labis o lumabis na ang mga Hudyo dahil naging lugar din ng pangangalakal. No? Hindi na yung pagsamba ang binibigyang sentro sa templo, kung hindi yung kalakal na nagaganap. Kaya dito nagalit ang Panginoon. Gumawa siya ng lupit at pinaghahagupit ang mga naroon. At itinaob niya ang siyang mga lamesa ng namamalit ng salapi. Pero ipinahayag din ng Panginoon ang siyang pagpapahalagang dapat iukol ng mga naroon at ng mga Hudyo. Gibain ninyo ang templong ito bilang patunay. At sa loob ng 3 araw ay muli kong itatag. At sabi ng Ebanghelyo, ang tinutukoy ay ang katawan ni Jesus. Na ang tunay na pagsamba ay ginagawang ganap ng Diyos sa pagtanggap natin kay Jesucristo. Kaya nga mga kapatid,
ito ngayon ang magdadala sa atin sa mga praktikal na mensahe ng ating mga pagbasa. Unang mensahe sa atin ng mga pagbasa, sa tulong ng mga utos ng Diyos, sa tulong ng paalala sa atin tungkol kay Jesus. Ano nga ba ang mga nagpaparumi sa aking kalooban? Ano nga ba ang dapat kong linisin bilang ako'y isa ring templo ng Espiritu Santo? Mahalaga para sa atin ang sakramentong handog sa pamamagitan ng kumpisan o yung pagbabalik loob. Dahil dito, nililinis natin at pinadadalisay ang ating kalooban na siyang mga naging siyang dulot ng mga naging pagsuway natin sa kautusan at hindi pagtanggap kay Jesus. Ang ikalawang praktikal na paanyaya sa atin kung paanong nilinis ng Panginoon at pinahalagahan ang templo, ganun din daw ang siyang maging damdamin sana ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, ito'y paalala at paanyaya. No? Kasi habang tumatagal, medyo nagiging complacent tayo kahit doon sa ating pong mga alam nating kung anong dapat, pero hahayaan o nahahayaan nating gawin. Ano yung tinutukoy ko? Kapag tayo ay nagsisimba, no? Alam nyo, noon, laging sinasabi sa atin, we should always go to church in our Sunday's best. Di ho ba? No? Yung Sunday's best. Kung wala ka man saya o barong na maaari mong isuot, magsimba, yung maayos na pananamit kapag ikaw ay magsisimba. Dahil papasok ka sa tahanan ng Diyos. Ito'y tahanan ng Diyos at ang Panginoon ang iyong kahaharapin. No, mayroong mga lugar na bawal kang pumasok kapag ikaw ay nakashort, kung ikaw ay nakasinelas. No? Lalo tigit siguro sa loob ng simbahan. Di ba? Well, ito'y paalala uli. No? Hindi ho tayo katulad ng ibang sekta o ng ibang pananampalataya na naglalagay pa dyan ng ushers o usherette sa likod. Hindi pa papasukin kapag hindi nakapolo ang lalaki. Tsaka naka-slacks. Bawal ang maong. Slacks and polo sa lalaki. Tapos nakadress kapag babae. Hindi tayo ganun. Hindi tayo maglalagay. Iniiwan ito sa ating sariling pagdidesisyon na tayo ang magtatanong, ito bang suot ko ay karapat-dapat sa pagharap ko kay Lord? Yun na lang. Doon ko iiwan sa inyo yung hamon. Nandun yung hamon sa atin. How do we love the place of worship? Tayo'y magkaroon tinawa ng sigasig ng Panginoong Hesus, ng pag-aalam ng Kanyang damdamin, upang mahalin natin ang siyang ating hinaharap na misteryo, ang misteryo ng ating Panginoon. Ito nawa ang siyang baunin natin bilang paanyaya at paalala mula sa ating mga pagbasa. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan ating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos at ang pagtupad namin sa mga ito ay maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo at talikdan ang mga gawaing mahalay, marahas, at nakapinsala sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ng Diyos ang mga may kapansanan, ang mga naghihingalo, at ang mga makasalanan ng ginhawa ng kapanatagan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso, tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang handog na ito ay
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gilo mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, panalangin mo kami. Tumayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.